Check sound. Praise. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pananambahan. Bilang panimula, tayo po ay sandaling sandaling manahimik at magdili-dili kasabay ng isang marahang tugtugin. Tayo po ay magsitayo para sa tawag sa pagsamba. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kaniyang mga looban na may pagpupuri. Awitin po natin ang processional.
pagliliwayway sa paglubog ng maghapong araw. Purihin ka, Diyos ng kalangitan. Diyos sa Ama, sa kaitaasan, ang pag-ibig namin ay pakinggan. Diwang banal ang siyang ipatnubay. Ng aral mo ay pakinabangan. Amen. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ama namin sa kalangitan. Panginoon, nananalangin kami sa pangalan nga po ng inyong anak na si Jesus. Father God, sa pagpapasimula ng aming pananambahan, first of all ay pakahandain mo po ang bawat isa sa amin. Let us be ready, Panginoon, na papurihan kayo by Spirit, Panginoon, and in truth. Kaya po, Panginoon, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Let us be worthy, Panginoon, of make us worthy, Panginoon, of worshiping you, Father God, in this day. Kaya nga po, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng pananambahan ay pinananalangin namin, Panginoon, yung lahat ng factors ng worship for today. We pray for the sound system, Panginoon, the one who controls them, yung mga gaganap, Panginoon, mula sa mga ushers, sa mga instrumentalists, sa worship leader, Father God, at maging, Panginoon, lalo na yung aming mga manggagawa, Father God, pakahandain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin, Panginoon, mangusap, use all of them, Panginoon, to deliver what you want to deliver to us. Father God, sa aming pananambahan ay pinapanalangin din po namin yung aming mga kapatid na wala pa sa dako ng inyong bahay-sambahan, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa pagpunta dito, Panginoon. And secondarily, Panginoon, we pray na maging fellowship ito, Panginoon. Let us, in the secondary sense, Panginoon, let us have a spirit of worship and a spirit of fellowship, Panginoon, sa aming mga kapatiran. At naway, makapag-reach out din kami sa aming mga kapatid sa araw na ito, Panginoon. Kaya muli, ikaw ay aming pinupuri, sinasamba, niluwalhati. We praise you, Father God. We praise you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Pakinggan, O Diyos, ang ibig namin, kapayapaan mo'y nasang tanggapin. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at tumako po tayo sa babasahing tugunan na makikita natin sa awit 18. Awit 8, no? Marilag ang Panginoon. O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong pagpupuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata at bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan?
Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na rin ang mga mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikha na nasa karagatan. Tayo pong lahat, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Ang Ama'y purihin natin, ang Anak at Hihong magiliwin. Ngayon sa harapin, kailanman ay dakila. Iwalhatiin. Amen. Amen. Ngayon po ay dumako tayo sa pagbabatian, pero dahil ako rin po yung hintayin niyo po muna akong makapag-set up. Alright? So, sorry, overexposed. Tawagin natin si Kuya Gilbert siguro para i-lead tayo sa pagbabatian. Hello, yan. Good morning po. Maulang umaga sa inyong lahat. Yan. So, kahit maulan ng umaga, iabot natin yung ating mga basang kamay. Basabay kamay. Magtayo muna tayo ng kamay. Oh, yan. Sige po. Nakakatuwa na kahit na umuulan ay nandito tayo no, sa ating church. At sinikap natin na makapunta dito, makasama yung ating mga kapatid na sama-samang, para sama-sama na makasamba sa ating Panginoon. So, sige po, awitin natin yung ating theme song. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo kalwalhatian niya. Mahal kita sa Panginoon. Yan, sana ay nakamayan nyo yung bawat isa, no? Okay, sige po, manatili na po tayo sa ating pagkakatayo. Magpapatuloy tayo sa pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awit ng pagdiriwang at pagpupuri. Yan, so yung mga niline up natin ngayon ay mga English songs po, no? Pero sabi nga ni Pastor ay mga classic na yung mga kanta na to. So sana ay makasabay po tayong lahat, no? Sa pag-awit natin sa Panginoon. Yan. So yung una po natin nga awitin ay, ano ang title nito? Made Me Glad. Ayan, Made Me Glad.
So sabi dun sa first verse ay, I will bless the Lord forever. I will trust Him at all times. So hopefully, tayong lahat na nandito ngayong umaga, ay ito yung purpose natin kung bakit tayo nandito sa ating church, no? Yung itaas or i-bless yung ating Panginoon. At sikapin natin na yung mga lyrics, yung message ng awit na ito, ay ito rin yung desire ng ating mga puso na sambitin para sa ating Panginoon. I will bless the Lord forever. And I will trust Him at all times. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock. I will not be moved, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer. You are my shelter, strong tower, my very present help in times of need. And I will bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock. Let's sing. I will not be moved. I will not be moved, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer. You are my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Whom I have in heaven but you. There's none that I desire beside you. There's none
one that I desire beside you. And you have made me glad, Lord. You have made me glad. When I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer. You are my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. You are my very present help in times of need. You are my very present help in times of need. As Lord Heavenly Father, sa umaga po na ito, ang nais namin, Panginoon, ay itaas, Lord, ang inyong pangalan, Lord God. Thank you, Lord, for all the times, Lord, na binibigyan mo, Panginoon, kami ng kagalakan, especially, Lord, sa mga panahon na dumaraan kami, Panginoon, sa mga pagsubok sa buhay, Lord God. Salamat dahil ikaw nga po yung bato na aming nasasandalan, matibay na sandigan, Panginoon. Kaya sobrang blessing, Panginoon, para sa amin na meron kaming Diyos na laging malalapitan, laging maaasahan anumang panahon ng aming buhay. Kaya po sa umaga po na ito, Lord, nawa po ay makita mo, Panginoon, sa aming mga puso yung aming desire na maibalik, Panginoon, sa inyo yung pagkilala sa inyo bilang nag-iisang Diyos ng aming buhay, yung amin pong desire na maibalik, Panginoon, sa inyo yung pagpapasalamat, Lord, na nararapat sa inyong pangalan, yung aming desire, Panginoon, na itaas ang inyong pangalan at sigaw sa buong mundo na kayo ang nag-iisang Diyos na kasama namin sa bawat panahon ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen. Patuloy po tayo na sumamba sa Panginoon at awitin po natin ng may panalangin yung susunod natin na aawitin. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and carried in everlasting arms, you never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your
righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Sing hallelujah to the Lord. And we'll sing hallelujah. 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 We sing hallelujah. 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 And I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You'll never let me go through it all. And po, alam ko po sa mga panahon ng ating buhay, may mga pagkakataon na tayo no, bilang mga tao ay hindi tayo tapat sa ating Panginoon. Ano? Pero si Lord, siya yung example natin. Ano? Siya yung model natin ng kung paano maging tapat no, sa kanyang mga pangako, especially no, sa napakagandang pangako niya na anumang season ng ating buhay ay kasama natin siya. No? At sa pagkilala natin sa Kanya at pagtanggap bilang sariling Panginoon tagapagligtas, isasama niya tayo sa Kanyang kaharian, sa langit. No? So sana ay wag natin kakalimutan itong golden privilege na binigay sa atin ng Panginoon. Ano? Katulad po ng susunod nating aawitin, isa tong reminder kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. So pamamagitan ng Kanyang radical love na nagtatransform ng buhay ng isang makasalanan, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na unti-unti mabago yung mga mali no, sa ating buhay. Kaya sa susunod nating pag-awit
itaas muli natin yung ating mga tinig, yung ating mga kamay. Pwede kayong sumayo kasi medyo mabilis yung ating aawitin na susunod. Okay. You found me at my darkest hour. You gave me hope and gave me life. You gave me hope and gave me life. You gave a love that's greater. You lead me out of darkness and into your light. I was blind, but now I see. And I was blind, but now I see. Your mercy, it has set me free. Your mercy, it has set me free. Yeah. Your favor's all around me. Your radical love has found me. And now I sing. Let's sing, take my heart, Lord. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. No one else can save my soul. No one else can save my soul. No one else can make me whole. Say his name, Jesus. Jesus, you have won me. Your radical love surrounds me. And now, let's sing, take my heart, Lord. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. I'm giving up my all for you and you alone. For your sacrifice, I'm laying down my life. I'm giving up my all for you and you alone. For your sacrifice, I'm laying down my life. the price you paid, the life you gave, the cross and the grave. My sins now erased. The price you paid, the life you gave, the cross and the grave. My sins now erased. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. And take my life, Lord. Take
my life, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my life, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Yes, Lord, Heavenly Father, thank you po, Lord, sa mga awit na nagagamit namin para sa simpleng paraan, Lord, ay maipahayag, Panginoon namin, yung pagsamba, Panginoon namin sa inyo, at yung pagsuko, Panginoon namin, ng aming mga puso at buong buhay para sa inyo, Lord God. Nawa po, Panginoon, hindi lang sa bibig namin, Panginoon, manggaling or matapos, Panginoon, yung pag-submit namin, Panginoon, sa inyo, yung pagsusuko, Panginoon namin, ng puso at buhay, kundi magawa, Panginoon, namin to ng naayon, Panginoon, sa design, Panginoon, na inyong ginawa, Panginoon. We pray na kung meron kaming mga bagay, kung may mga bagay sa aming buhay na hindi namin maisuko, Panginoon, sa inyo, Lord, basagin mo kami, Panginoon, Lord. Break us, Panginoon, at hayaan mo, Lord, na maranasan, Panginoon, namin yung inyong tunay na kapangyarihan at pagkilos sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Inaanyayahan pong muli ang bawat isa na tumayo para po sa ating pagbasa ng banal na kasulatan mula po sa Ikalawang Hari, 5, 1 hanggang 3. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay siyang magiting na mandirigma, ngunit siya'y may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa niyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayong umupo. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Morning po. So, isa pong kagalakan, nadidistract saan. Isang kagalakan po na bagamat naulan po ay narito po ang bawat isa sa atin ngayong umagang ito. Medyo mainit pa rin pero malakit pa rin yung pakiramdam, pero ang sarap lang po sa gusto ko lang po siguro i-commend yung prayer and praise sa napakagandang pag-lead sa atin ng ating worship ngayong umagang ito. So ngayon po, ito po ay pinagdiriwang po natin ang ating Children's Sunday. So, wala po kasing pinadala, walang pinadala ang national for it. So, ako po ay naghanap ng mga text na more on bata yung mas nakakakitaan ng mga characteristics na madalas sa adult lang natin nakikita. So, naghanap po talaga ako dahil nung nakaraan, ang pinag-usapan natin ay doon sa bata na, sa batang lalaki na nagbigay ng sasabihin ko sana, okay, ng isda at ng tinapay. So, dito naman po ngayon, ang pag-uusapan natin ay nasa Ikalawang Hari, 5:1 verse 3. This one is actually, hindi siya madalas na nakikita sa Sunday school. Kahit nung bata ako ay hindi siya na-discuss ever. So, ngayon po ay pag-uusapan natin siya. So, kapag pinag-uusapan kasi natin ang pananampalataya, madalas nating iniisip na ang dakilang tauhan sa Biblia, madalas sina Abraham, si Moises, si David, o si Apostol Pablo. Madalas pag sa bata, madalas si David yung pinag-uusapan natin, no? Sila yung mga taong ginamit ng ating Panginoon sa mga malalaking gawain. At yung kanilang mga pangalan ay nanatiling inspirasyon sa maraming mananampalataya. Ngunit, may mga pagkakataon din po na ang pinipili ng ating Panginoon, yung mga taong halos hindi napapansin ng iba. Actually, yung text na ito, wala man lang siyang pangalan doon sa mismong mga verses o mga talata.
Pero may mga walang mataas na katungkulan, walang impluensya sa mata ng mundo, gayunman, sila po yung nagiging kasangkapan ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang dakilang layunin. At isa na po sa kanila ay ang batang alipin na aliping babae na mababasa po natin sa Ikalawang Hari 5 verse 1 to 3. So hindi, gaya po ng sabi ko sa inyo, hindi po siya binanggit, wala pong pangalan. Isa lamang siyang bihag mula sa sa Israel, so Israelita po siya. Naging alipin po siya sa tahanan ni Naaman, pinuno ng hukbo ng Syria or Aram. So ito po ay ngayon po sa Syria na siya, part na siya ng Syria. At malayo siya sa kanyang pamilya, nasa lupain ng kaaway at nabubuhay sa isang kalagayang hindi niya pinili. So yung historical background makikita niyo po dyan, no? Sabi dyan, magkaaway po ang Israel at Syria o yung Aram. Nung panahon na yon, during the raid, yung babaeng ito, yung batang babaeng ito ay nahuli. Ginawang alipin. Okay? So bibigyan ko lang po kayo ng mas malalim na pagka-unawa dun sa teksto para mas maramdaman, mas maintindihan natin yung pinanggagalingan ng batang ito. No? Tapos, siya po ay naging isang alipin sa bahay ni Naaman at malayo sa bahay, far from home, nahiwalay sa mga magulang, ngunit marami siyang mga dahilan para maging bitter sa buhay. So kung halimbawa po, if we are in the shoes of that servant, if she is in the if we are in the shoes of that servant, ano yung mararamdaman natin, 'di ba? So, kung tutuusin, marami siyang dahilan para mawala ng pag-asa, magreklamo o magkinkim ng galit. Ngunit sa halip, nahayaan ng kanyang sitwasyon ang humubog sa kanyang pananampalataya, ang kanyang pananampalataya ang humubog sa kanyang naging tugon. Kaya po ang text or ang title po ng sermon ko ngayon is When Faith Refuses to be Silent. Sa tatlong talatang ito, hindi po natin nakikita pa yung himala ng pagpapagaling kay Naaman. Hindi pa lumilitaw si Propeta Eliseo, ngunit nakikita na natin ang isang pananampalatayang matatag, matapang at may buong pagtitiwala sa ating Panginoon. At dito natin matatanong sa ating mga sarili, what are the facets of genuine faith? Ano ba talaga yung actually, gusto ko lang ng ibang word. Kaya facets yung ginamit ko. Pero, kasi, di ba, pag sinabi mong pananampalataya, actually, yung original na yan, big faith sana. Pero sinabi ko, ano ba yung facets? Ano ba yung pinaka sumasalamin, features, components ng isang pananampalataya para masabi natin na totoo itong pananampalataya na ito? So, ano ba yung mga complex features ng pananampalataya para masabi natin na ito ay totoo. At makikita natin ang totoong pananampalataya mula sa batang ito, mula sa isang Israelita na binihag, alipin, at wala sa buhay. Ngunit hinubog siya ng pananampalataya ng ating Panginoon. Una po, the faith that remains strong despite of pain. Faith that remains strong despite of pain or despite pain. Sabi sa Ikalawang Hari 5:1 verse 2, sa Syria may isang pinuno, may mga taga-Syria na nakabihag ng isang dalagitang Israel, naging katulong ang dalagang ito ng asawa ni Naaman. Sa salitang Hebreo po, pag sinabi nating yung dalagita. So, ang pinokus niya po, ginamit niya po yung word na batang babae or munting dalaga. So, pinapakita po dito ng author na siya po talaga ay isang bata. Walang katayuan sa lipunan, wala siyang pangalan, wala siyang kapangyarihan, binigyan ng diin dito sa mga talatang na ito na isa lamang siyang nobody. Alipin, wala, bata lang talaga. And ngunit sa kabila nito, kahit na sa kanyang kabataan, kahit na siya ay walang pangalan, nameless, siya ay pinili pa rin ng ating Panginoon upang maging kasangkapan sa kanyang plano. Makikita pa natin yung word na nakabihag, 'di ba? Ibig sabihin, wala kang magagawa. Ito yung
ito yung meron ka, ito yung katayuan mo ngayong puntong ito. So, ito yung mga ginamit na salita. So, sa paningin po ng tao, tila wala ng pag-asa ang batang ito. Siya ay inagaw mula sa kanyang sariling bayan na hiwalay sa kanyang pamilya at naging alipin sa tahanan ng mga kaaway. Imagine that situation. 'Di ba? Ngunit mapapansin natin na dito po ba, dun ba sa tekstong ito, may nakita po ba tayo na nagreklamo siya, nagalit siya, nawalan siya ng pananampalataya? Bagamat na bago po yung kanyang kalagayan, there's more ahead of that person or of that girl. Pero hindi na bago ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. For the latter part of the text, makikita natin yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. At marahil pag tayo po yung nawalan ng tahanan, mawawalan tayo. Or ako personally, parang magda-doubt ako sa kung ako ay nasa edad niya, wala kasing specific na age eh. Pero makikita po natin kung gaano ka-mature itong batang ito. Maraming tao ang nawawalan ng tiwala sa ating Panginoon kapag dumaranas ng pagsubok. Ngunit ang batang ito ay naging patunay na ang tunay na pananampalataya ay hindi po nakasalalay sa magandang kalagayan ng buhay, kundi sa katapatan ng sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Santiago 1 verse 2 to 3. Sabi nga dyan, pakibasa po ng buong conviction. 1, 2, 3, go. Parang hindi po tayo nagagalak. Isa pa nga po. Ayan, sige. 1, 2, 3, go. Mga kapatid, amen. Teacher na teacher lang, no? Pero lahat po kasi tayo ay dumaraan sa mga sitwasyong hindi natin pinili. Amen po ba? Marami tayong pagkakataon sa ating mga buhay na this is not our choice. Na kung meron tayong choice, hindi ito yung pipiliin nating sitwasyon. Meron tayong mga pagsubok, kabiguan, pagkawala, o mga pangyayaring hindi natin magets bakit nangyayari sa atin. Tama po ba? Pero tulad po ng batang aliping ito, maaaring hindi natin kontrolado ang ating mga kalagayan ngayon. Ngunit, ang maaari nating kontrolin at maaari nating baguhin ay kung paano po tayo tutugon. Ang tanong po ay hindi, bakit ito yung nangyari sa akin? Ang mas mahalagang tanong po, paano or patuloy ba akong magtitiwala sa Diyos kahit hindi ko nauunawaan ang kanyang ginagawa? Ulitin ko po yung tanong. The question is not why this happened to me or why is this happening to me? But the question is, can I still trust the Lord kahit ganito na yung nangyayari sa buhay ko? Ang tunay na pananampalataya po ay hindi nasusukat kapag maganda ang takbo ng buhay, kundi kapag nanatili tayong tapat sa Diyos sa gitna ng kahirapan. Ang pinakamahalagang pamana po na may iwan natin sa ating mga anak ay hindi po yung kayamanan, kundi isang matibay na pananampalataya sa ating Panginoon, na kahit mawala ang lahat ng meron sa atin, mananatili pa rin tayong matatag at yun din yung may iwan natin sa ating mga anak. Ang katotohanan po, mga kapatid, ang tunay na anak ng Diyos ay nagtitiwala sa Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay. Amen po ba? Ang tunay na anak ng Diyos ay nagtitiwala sa Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay. Ikalawa po, faith, sabi yung kanina po, no? Faith remains strong despite of pain or despite pain. Ikalawa po, faith boldly points others to God. Faith boldly points others to God. Ayan. Sabi sa ikalawang Hari 5 verse 3, sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa niyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. So mag-focus lang tayo dun sa mga highlighted na words dyan. So, yung meron ditong kung
ang asawa nyo ay lalapit kung, if only. So ginamit yung Hebrew word na if only, na nag-e-express na tunay na desire, sincere na pag-asa mula dun sa bata. Hindi siya nagsasarcastically nagsasabi na kung lalapit lang siya dun di gagaling siya. Hindi ganun More on, meron genuine concern yung batang ito na lumapit dun sa asawa ni Naaman para talagang magbigay ng suggestion at ng advice. Makikita niyo pa nga po, sa sitwasyon niya na bata siya at alipin siya, ikaw ba ay magsasuggest sa iyong amo? Di ba? Definitely hindi. Pero matapang siya, meron siyang pananampalataya na matapang, na kayang isabihin sa kanyang mga amo ang kanyang pananampalataya. Ganun yung faith na meron itong batang ito. Meron siyang genuine na desire para gumaling talaga ang kanyang amo. Imagine that. Parang na kahit na, di ba magkaaway tayo, kung personal desire ko o kaya kung ibang tao yan, kung hayaan mo na, parang kumbaga sa Bisaya, ano yun yung word na merise? Do you know that? Yung parang, kumbaga pag ibig sabihin, okay lang yan. Parang, buti nga sa'yo. Ganyan yung sitwasyon mo. Pero hindi ganun yung sinabi ng batang ito, kundi meron pa siyang genuine concern para doon sa kanyang amo. 'Di ba? So, hindi po sinasabi ng batang ito na siya mismo ay may kapangyarihan na magpagaling. Hindi niya sinabi na yung propeta yung mismong magpapagaling sa kay Naaman, kundi ang Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. So, napakaganda po ng ginawa ng batang ito. Hindi niya sinabi na ako ang magpapagaling sa kanya, hindi niya rin sinabi na ako ang may solusyon, hindi niya inaangkin yung credit. So, sa halip, tinuro niya si Naaman sa lugar kung saan makikilala niya ang ating Panginoon. Tandaan niyo po, no, ang ganda nung text, bakit ko siya hina-highlight sa inyo? Kasi isa lang yung sentence niya dun sa 3 verses na yun. Imagine po yun, isa lang yung pangungusap niya. Isang pangungusap lang ang kanyang sinabi. Ngunit sa isang pangungusap na ito, naging simula ng himala. Naging simula ng isang pagpapala doon sa taong iyon. Minsan, iniisip natin na maliit lamang ang ating magagawa. Ngunit sa kamay ng ating Panginoon, kahit isang simpleng patotoo, ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Imagine that. This is actually a great illustration na hindi porket hindi mo kayang magsalita o kaya parang nahihiya ka o hindi ka confident sa sinasabi mo, itong batang ito isang pangungusap lang para mabago ang buhay ng taong ito. Just one sentence to show that God is doing something in your life. Sabi po sa Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ninyo ang Ama na nasa langit. Maraming tao po ang naniniwalang kailangan munang maging eksperto sa Biblia bago sila makapagbahagi ng pananampalataya. Ngunit, ipinakita po ng batang alipin na ito na hindi kailangan ng mahabang mensahe upang magamit ng ating Panginoon. Hindi po talaga. Minsan, isang simpleng paanyaya lang po sa church, isang panalangin, isang salita ng pag-asa, o isang patotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos ay maaaring gamitin niya upang baguhin ang buhay ng isang tao. We just have to be bold. We just have to be brave pagdating sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Hindi tayo tinawag upang iligtas sa mga tao, hindi natin yun tungkulin. Ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Ngunit tinawag po tayo upang ituro sila sa Kanya. Naituro na po ba natin sa ibang tao ang ating Panginoon? Sabi po dyan, ang tunay na pananampalataya ay matapang na itinuturo ang iba patungo sa ating Panginoon, patungo sa Diyos.
Are we really pointing God boldly sa ibang mga tao? O baka nahihiya pa rin tayo. Pero alam nyo po, kapag ganun yung na-experience natin, nahihiya tayong ituro ang ating Panginoon sa ibang tao, tandaan nyo lang po yung biblical account na ito. Maging matapang tayo tulad ng batang ito. Ikatlo at panghuli, faith sees God's capabilities. Faith sees God's capabilities. Actually, nung una, power dapat yan. Mas makapangyarihan. Tama, kasi makapangyarihan ng ating Panginoon. Pero doon po ako sa word na kakayahan, dahil minsan, hindi natin nagdududa tayo kung kaya ba ng ating Panginoon. 'Di ba? Pero definitely, the answer is yes. Yung pananampalataya natin, nakikita na kaya ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. May kapangyarihan ng ating Panginoon sa lahat ng bagay. Doon po sa verse 3 uli, doon sa highlighted, tiyak na pagagalingin siya yun. Tiyak na pagagalingin siya. Hindi niya sinabing baka, hindi niya sinabing marahil. Ang kanyang pananalita po ay firm. Ito ay nagpapahayag ng matatag na pananalig sa kanyang kapangyarihan. 'Di ba? Sabi niya, tiyak na paggagalingin. Ibig sabihin, aalisin ng ating Panginoon kung anuman yung yung sakit na nararamdaman ni Naaman. At naniwala, may pananampalataya ang batang ito ng ating Panginoon ang mag-aalis ng anumang sakit, physical man o spiritual man. So, you see, yung strong conviction ng batang ito ay nagpapakita na ang pananampalataya niya ay isang pananampalataya na nakikita yung kapangyarihan at kakayahan ng ating Panginoon sa lahat ng bagay. Hindi siya confident kay Propeta Elias or Eliseo. Hindi siya confident kay Naaman, kundi confident siya na ang magbabago sa buhay ni Naaman ay ang ating Panginoon. We cannot do anything about the person's life. Ang tunay lang na magbabago sa buhay ng tao ay ang ating Panginoon. Meron siyang buong pagtitiwala, tapos mahuhugot natin saan galing yung pagtitiwalang ito. Hindi ito nagsimula sa kanyang kakayahan, hindi rin ito nagmula sa kakayahan ni Propeta Eliseo. Ang kanyang pagtitiwala ay nakabatay sa kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Actually, meron akong isang devotion. Tapos, ang nakalagay na tanong doon is, paano ba tayo magkakaroon ng, paano natin masusukat ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Masusukat natin ito kung gaano natin siya kakilala. Kung gaano natin siya kakilala. Hindi biblical base lang, pero yung sinasabi natin, yung experience natin sa ating Panginoon, sa ating mga buhay. So kung kilala natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, ganon kalalim yung pananampalataya natin sa Kanya. At alam nating walang sitwasyon hindi kayang baguhin ang ating Panginoon. Pero ang isa pa po na gusto kong idalhin sa inyo dito, no? Dahil bata pa siya, makikita niyo po na ang pananampalataya ay nahuhubog sa bahay. Amen? Ang pananampalataya ay nako-cultivate or nahuhubog sa bahay. So marahil, nung panahon na yon, nandun pa siya sa Israel, meron siyang isang pamilya na malalim ang pagkakakilala sa ating Panginoon. Malalim ang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ganun na lang ang pananampalataya ng batang ito. Kung kaya, I am encouraging everyone, especially yung kasi ako inggit ako dun sa isang pamilya na nagsisimba sa church, na buo. 'Di ba? So, dali natin ang ating mga bata sa church. Malikot man yan, magulo man yan. Mas okay nga yun eh. Parang yung sinasabi ng pastor namin,
Kesa naman yung mga matatanda yung paikot-ikot dito, di ba? Hindi naman normal yun. So, okay lang na magpaikot-ikot sila. It's okay. So, makikita nyo po dito na marahil yung pundasyon ng batang ito ay isang pamilya na may malalim na pagmamahal at pagkakilala sa ating Panginoon. Kung kaya't ganito na din ang kanyang pananampalataya. Alam niyang walang sitwasyong hindi kayang baguhin ang ating Panginoon. Habang ang iba ay nakatingin sa ketong ni Naaman, dahil ang ketong po talaga kahit ng New Testament, isa na siya dun sa mga sakit na nakakadiri, walang tao ang lumalapit sa kanila, ito talaga yung sakit na yun. Kung yung iba ay nakatingin sa kanyang sakit, ang batang ito ay nakatingin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan ang pananampalataya na nais makita ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi nga sa Jeremias 32, verse 27, Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa akin? This is a rhetorical question. Meron po ba? Wala. Walang mahirap para sa ating Panginoon. Marami sa atin ang nahaharap sa sitwasyong wala ng pag-asa, tila wala ng pag-asa, mga suliranin sa pamilya, kalusugan, kabuhayan, o ministry. At madalas mas nakatuon tayo sa laki ng ating problema kaysa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngunit, ngayong araw po, tinuturuan tayo ng batang alipin na ito, yung batang aliping walang pangalan, ng tunay, nabaguhin po natin yung pananaw natin, na ang tunay na pananampalataya ay hindi po yung pagtanggi na may problema. Hindi kasi natin makokontrol itong mga problemang ito. Dadaan at dadaan yan. Tama po ba? Hindi yung pag-deny natin sa problema, kundi yung maniwala tayo na may mas dakilang Diyos kaysa anumang pagsubok. Amen po ba? Na mas may dakilang Diyos kesa sa anumang problema na ating kinaharap. At kapag ang ating pananampalataya ay nakasentro sa ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng lakas ng loob na magsalita, maglingkod, at magtiwala sapagkat alam nating walang imposible sa Kanya. Di ba ang sarap pong humarap sa ating mga church members, ang sarap pong humarap sa ating mga taga-SM Val, na even though we are facing struggles in life, even though we are facing hardships in life, nakangiti tayo, humaharap sa pagsubok dahil alam natin na may mas dakila na Panginoon tayo sa lahat ng bagay na ito. Ang tunay pong pananampalataya ay nagtitiwala sa walang hanggang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dito po ako magtatapos. Sa unang tingin, tila napakaliit ng papel ng munting aliping babaeng ito. Wala siyang pangalan, wala siyang kapangyarihan, wala siyang posisyon, hindi siya propeta, hindi siya hari, hindi rin siya mandirigma. As in, walang-wala. Isa lamang siyang alipin. Ngunit, ang hindi kayang gawin ng kanyang katayuan, ginawa ng kanyang pananampalataya. Ulitin ko po, ngunit ang hindi kayang gawin ng kanyang katayuan, ginawa ng kanyang pananampalataya. Kapansin-pansin na isa lamang ang pangungusap na sinabi ng batang ito. Hindi siya nangaral ng mahabang mensahe katulad namin. Hindi siya gumawa ng himala. Hindi siya nagbigay ng maraming paliwanag. Pero at the end of that verse, sabi, kung ang aking Panginoon lamang ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Just one sentence. Isang maikling pangungusap. Ngunit ang maikling pangungusap na ito ang naging simula ng isang dakilang pagbabago. Dahil sa kanyang pasimpleng patotoo, si Naaman ay nagtungo sa Israel, nakilala niya si Propeta Eliseo, naranasan niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon, at sa bandang huli, pinahayag po niya. Sabi dyan, sa 2 Hari 5 verse 15, ngayon ay nalalaman kong walang Diyos sa buong daigdig, maliban sa Diyos ng Israel.
He believed because of that servant girl. At dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoon. As ang isang simpleng pangungusap ng isang munting batang babae ay ginamit ng Diyos upang baguhin ang isang buhay ng isang makapangyarihang general. Ang hindi kayang gawin ng kanyang katayuan, ginawa ng kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ito po yung challenge sa atin ng text na ito for those 3 verses that we discussed today. Sabi dyan, huwag nating maliitin ang salitang puno ng pananampalataya. Huwag nating isipin na napakaliit ng ating patotoo. Huwag nating isiping wala tayong maiaambag sa gawa ng ating Panginoon. Sapagkat kapag ang pananampalataya ay tumangging manahimik, maaaring gamitin ng Diyos ang ating simpleng salita upang baguhin ang buhay ng isang tao. Kaya't umalis na tayo sa ganung uri ng pananampalataya na nanatiling tahimik. Isang pananampalataya dapat na nananatiling matatag sa gitna ng sakit, matapang na tinuturo ang iba sa Diyos, at buong pagtitiwalang naniniwala sa magagawa ng Diyos. At sino ba ang nakakaalam? Maaring isang pangungusap na sabihin mo ngayong linggo ang magiging simula ng pagbabago ng buhay ng isang tao para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. This little girl, o servant girl, has become a disciple of God. At tayo rin, kaya nating maging disipulo ng ating Panginoon. Disipulo ng ating Panginoong Jesus kahit sa isang salita lamang. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Purihin po ang Panginoon sa isang mabiyayang mensahe. Parang medyo yan. Yan. Okay. Thank you. Yan. Purihin po ang Panginoon sa isang mabiyayang mensahe. Ngayon po ay dadako naman tayo sa Yan. Paghahandog. Yan. Tinatawagan po natin si Tita Beth at saka si Tita Elsa para sa paglikom ng mga handog. Magsitayo po ang kapulungan. Matanggap yaring handog ng pusong maloob, pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Para naman po sa mga pahayag, next week, July 19, 2026, ang ating Sunday worship ay 9:30, no? We're getting there, no? 9:35 tayo nag-start. So, pero most of the time ay 9:30 na tayo nag-start. So,
Purihin po ang Panginoon. Ang ating ang speaker ay si Pastor John Dave at ang ating presider ay si Tito Ambet Bando. No? Ating ushers ay ang kapatid na Crystalline, nasa taas ngayon, hindi niya narinig, at si Hailey. No? Every Wednesday naman po ay nagaganap naman ang ba't wala doon? Yung midweek service, no? Midweek service po natin at 7:30. Again, lagi ko nire-reiterate, no, if you want a ministry sa church, gusto niyo magsimula ng ministry sa church, magandang magsimula sa prayer meeting, no? Intercession, you're praying for the needs of the church, mga kapatiran, na mga kilala nyo na rin na nangangailangan ng panalangin. So, pwede natin siya idulog doon sa prayer meeting, no? So, nagpasimula na rin po pala last week yung ating IDJ classes na per level. Although, introductory pa lang ito at sinet muna yung expectations and standards doon sa IDJ. So, first and third Sundays po siya ginaganap. So, ngayon, dahil second Sunday po ngayon, ay meron po tayong Oikos, no? Second and fourth Sundays po ginaganap naman yung Oikos. Alright. Meron bang mga dagdag na pahayag, Pastor? If you want to add something, go ahead. Sige po. Yung na-announce po natin last week na YA Camp. Meron pong panibagong announcement. Ito po ay para sa mga kabataan. Meron pong District 1 North Youth Prayer Conference 2026. Ito po ay gaganapin sa August 21, 2026, 9 a.m. hanggang 4 p.m. sa lugar po ng Katedral. Ito po ay may registration fee na 75 pesos. So, sa mga nais na dumalo no August 21, I think holiday ito, ni Aquino, 9 to 4. So, makipag-ugnayan na lang po siguro kay Miko sa mga nais na mag-join. Thank you po. Sa akin daw po makipag-ugnayan kasi kabataan pa daw po ako. Thank you very much. Anyway, tayo po ay magpatuloy sa ating pananambahan at inaanyahuli natin ang ating pastor para naman sa dalangin pastoral, no? Sa lahat po na may kakayahang tumayo ay sama-sama po tayong dumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay sama-sama po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Sa umagang ito, O Diyos, ay amin pong pinapanalangin ang mga kapatid po namin, mga kapatiran ay mga tanging kahilingan. Ang amin pong mga magulang, especially si Tatay Rico, si Nanay Ruby na naoperahan po Panginoon o operahan sa mata, we pray ang inyo pong pagkilos ng isang successful na operation at of course we pray for healing sa kanya pagkatapos nito. We pray Panginoon kay G-Boy na patuloy niyo pong samahan sa journey ng pagpapagaling sa kanya pong nakitang bukol sa kanyang leeg. We pray Panginoon sa buong pamilya, sa sambahayan, sa lahat po ng mga kamag-anak ni Kuya Imo na sa nagdaang mga araw ay nagdaos ng pag-aalaala sa kanya. We pray, O Diyos, ay inyo pong samahan ang kanyang buong sambahayan sa panahon ng patuloy na pangungulila, pagdadalamhati sa mga panahon na ito. We pray, Panginoon, kay Alpha sa kanya pong back condition. We pray inyo pong samahan po ang aming kapatid na ito sa kanyang patuloy na pagpapagaling. At ang kanya pong mga basis, Panginoon, ay patuloy na maging kasangkapan upang maging maayos po ang kanyang likuran. We pray, Panginoon, sa family ni Kuya Gilbert, ang kanya pong father, inyo pong bigyan ng patuloy na kagalingan, kalakasan, Panginoon, ng pangangatawan. At yung kanyang kapatid, si Sister Abigail, Panginoon, we pray, O Diyos, na inyo pong bigyan ng mga pangangailangan at kalakasan sa kanya pong panapanahong pagdadialysis. We pray, Panginoon, sa work ni Love, inyo pong patuloy na pagpalain siya sa kanyang mga gawain. We pray ang inyo pong pagbigay ng favorable results sa kanila pong mga naging audit. We also pray sa kanyang father
ang patuloy po, O Diyos, na kalakasan ng pangangatawan, mga pangangailangan, at dalangin namin, O Diyos, ay maipagkaloob sa Kanya yung pong disability benefit na pangangailangan niya po. Gayun din po ang kanyang patuloy na application for US citizenship. We pray, Panginoon, kay Mick, inyo po siyang ingatan sa kanyang pagtatrabaho sa ibayong dagat. We pray, Panginoon, kay Jennifer Puno, inyo pong pagalingin ang aming pong kapatid na ito sa kanyang lupus. We pray, Panginoon, sa pamilya po ni kapatid na Tess Mirabueno, inyo pong i-comfort, Panginoon. Samahan niyo po ang kanyang buong sambahayan sa panahon na ito ng pagdadalamhati. We pray, Panginoon, we praise you, Lord, sa inyong patuloy na pangunguna sa buhay ni Nordy, Panginoon. Salamat sapagkat natapos na po ang kanyang operation, at salamat, O Diyos, sapagkat wala pong nakitang pulip sa kanya. Dalangin din namin, O Diyos, ang pinsan po ni Nanay Vicky, inyo pong pagpalain ang aming kapatid na ito. Ingatan, Panginoon, at dalangin namin na hindi po patuloy o hindi mag-worsen, Panginoon, yung kanya pong diabetes. Dalangin din namin, O Diyos, si Jeremy sa kanya pong heart condition. We pray, O Diyos, na inyong pagkilos sa amin pong kapatid na ito. Bigyan siya, Panginoon, ng kainahunan ng kaisipan, patuloy, O Diyos, na provision, anuman po ang kanilang mga pangangailangan sa kanyang gamutan. Dalangin namin, O Diyos, ang aming pong bansa sa panahon na ito kung saan dumaranas po ng mga bagyo, iba't ibang mga calamities, Panginoon, mga lindol. Patuloy niyo, O Diyos, na ingatan po ang aming bayan, ang aming pong mga kababayan na lubhang apektado ng mga pangyayari na ito. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming pong mga kapatid, ang aming pong mga kababayan, mga nagtatrabaho, especially yung aming pong mga farmers, mga mangingisda. Gayon din po ang mga vulnerable na mga sektor na siyang umaasa sa arawang kita. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong bayan sa panahon ng patuloy na investigation, patuloy, O Diyos, na pagkilos upang mapanagot yung mga tao at sangkot sa mga iba't ibang mga katiwalian, kasama po, Panginoon, ang naging problema, Panginoon, sa mga flood control project. We also pray, Panginoon, sa amin pong Senate, sa amin pong Congress, sa mga nangyayari, O Diyos, na mga investigation, mga hearing, Panginoon, sa amin pong Senate, sa amin pong impeachment court. We pray, Panginoon, na inyo pong samahan ang bawat isang mga kabilang dito, at naniniwala kami sa inyong patuloy na pagkilos na ito, at ang inyong pangunguna ang siyang magpe-prevail sa mga kaganapang ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kababayan na siyang naging apektado ng mga nangyaring mga labanan sa nagdaang mga panahon. Ang amin pong klima na pabago-bago ngayon, dalangin namin na kami, O Diyos, ay maging kabahagi upang mas mapabagal ang patuloy na pagkasira ng amin pong environment. We also pray, Panginoon, sa amin pong church, ang amin pong mga gawain na nabanggit kanina, ang amin pong mga paghahanda, especially, Panginoon, ang amin pong mga muling pagbubukas next month ng Student Center, gayon din, Panginoon, ang amin pong mga pagpaplano for our feeding program at iba't ibang mga paghahanda. Dalangin namin inyo pong kasangkapanin ng bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat mga kabahagi nito. Dalangin din namin, O Diyos, ang amin pong mga kamanggagawa, ang Pastor Arnold, ang Jack Eden, ang Jack Zubel. Inyo po silang bigyan ng patuloy na kalakasan, maayos na kalusugan at inspirasyon upang sila, O Diyos, ay patuloy na maging kasangkapan at maging daluyan ng inyong pagpapala at mga salita. Pagpalain niyo po ang amin pong iglesia sa kabuuan, ang amin pong leadership, ang amin pong mga leaders, Panginoon, sa amin pong national, distrito at sa lokal. Dalangin din namin, O Diyos, ang amin pong mga iba't ibang mga nakatakdang gawain. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy namin inilalapit sa iyo ang inyo pong mga anak na mga nag-aaral sa kabila ng iba't ibang mga karanasan ng buhay, sa mga bagyo, Panginoon. Patuloy niyo pong samahan ang aming mga mag-aaral na patuloy na matuto at matapos nila ang mga larangan na kanilang tinatahak. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming misyon sa Pasig, inyo pong pagpalain ito at maging mabiyaya ang amin pong mga pagpunta roon, maging
mabiyaya ito higit sa mga taong amin pong nakakasalamuha. Sa umagang ito, O Diyos, katulad ng mensahe na aming narinig, maging kami, O Diyos, ang bawat isa sa amin na katulad ng isang dalagitang babae, Panginoon, na binanggit sa aming pag-aaral ay maging bahagi kami ng malaking mga ministeryo, mga pagdilingkod. Ang amin po mga buhay, bagamat hindi man po kami mga malalaking tao sa lipunan na ito, ay maging malaking bahagi ng pagbabago at maging tagapagdala ng inyong mga salita sa amin pong mga lugar. So umagang ito, Diyos, salamat po sa iyong biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa mga kapatid po namin na hindi namin kasama, dalangin din namin sila na inyo pong ingatan at pagpalain. Gayun din po sa mga panalangin na hindi namin nasambit. Naniniwala kami na inyong mga pagkilos ay patuloy naming mararanasan sa lahat ng ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon naman po ay tinatawagan natin yung mga kapatid natin na mayroong mga special Thanksgiving, mga dumako sa anniversaries, birthday. Awitin po natin ang Doxologia. Walhati papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal ng tanang mga nilalang. Amen. At ngayon, mga kapatid at mga magulang, tanggapin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang panguna, pagsubaybay, pakikipisan ng Banal na Espiritu ang siyang sumagana sa ating mga buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa aming pagwawakas ng payapang pagsamba, salamat sa iyo, O Ama. Salamat sa iyong biyaya sa akin at sa dakilang pagsinta. Kami ay ingatan, huwag mong ihiwalayan sa gawain at paglalakbay. Muli mong samahan sa iyong sambahan sa ngalan ni Jesus lamang. Amen. Muli po ay magandang umaga po at purihin po ang Panginoon.